Tara, samahan niyo kaming balikan ang mga kaganapan nitong nakaraang linggo. Kakalungkot, tayo po ay isang archipelago, no? Napapaligiran tayo ng napapaligiran tayo ng dagat. We have the longest shoreline in the whole world, 36,000 kilometers. Pero ang ating pong asin, 93% ay inaangkat at binibili po natin sa ibang bansa, no? Yeah. Pinayagan na natin yung local salt producer na magbenta ng asin na hindi iodized sa local, pero pinagbawalan na natin yung mga imported na pumasok na Ayun. hindi iodized. So, ibig sabihin, sir, itong more or less mga 500,000 metric tons of salt every year na ini-import natin. So, ibig sabihin, ma-cut off na ito. So, local production na tayo. Eventually, yan po ang gusto natin mangyari kasi ang ginawa po natin ngayon, ito po yung mga imported na asin, ay nilagyan na po natin ito ng taripa, no? Ng tariff. Ibig sabihin, meron po tayong 9% na tariff dito at ito pong perang makukuha natin sa tariff, bibigyan po natin ang ating mga local salt producer ng mga kagamitan, no? Ng makabagong makinarya dahil gusto po natin mangyari, ito pong production ng ating asin ay 24/7, no? All-weather na. Dahil natin, nilagyan na po natin ito ng taripa. No? 9% tariff, ito pong makukuhang pera natin galing po dito sa taripa, ilalagay po natin ito sa isang pondo at itong pondo po ito, gagamitin po natin ito sa pagbili po ng mga kagamitan at makinarya para po sa paggawa ng asin. No? Kasi ang gusto po natin mangyari, ito pong ating salt industry ay maging 24/7 all-weather na industriya. No? Well, actually, ito pong El Nino talagang nakakabahala pong epekto nito, no? Hindi lang po sa lahat po actually, no? Sa ating pong mga magsasaka, malaking kabawasan dito sa produksyon natin, sa kanilang kita. Alam mo, pag ganyan po ang nangyari, bawas sa produksyon, food security po agad ang natatamaan po nito, no? Ito pong food security natin, napaka-importante nito. Ito po ay isang national security issue, no? Apektado po ang produksyon, apektado yung kita ng mga magsasaka. Siyempre, pag naapektuhan yan, yun na yun, yung pangamba, takot na naman sa pagkakasakit, no? So, yan po ang talagang problema dito, no? Kaya ang atin po, may mga short term po tayo dito ang ating tinitingnan, no? Dito sa amin sa Kongreso, na pag-usapan ito, kami naman, ako, ilang pong party list at ako, talagang tuloy-tuloy po tayo nakikipag-usap sa mga ahensyang involved po dito. Yung pong mga paghahatid ng kailangang ayuda sa mga magsasaka, no? Talagang ito po ay patuloy at porsigido at talagang tuloy-tuloy natin ginagawa. No? Okay. Sir, how about naman po dun di ba, nag-increase po ng 30% ang coverage or gusto natin hanggang 100%. So, how about naman po dun sa magtataas po ba ng contribution ang PhilHealth dahil po? Well, actually, Hans, under our universal healthcare law, ang PhilHealth, pinapayagan lang po magtaas ng 5 taon, no? 5 taon, kada taon, 0.5%, no? Nagsimula po ito noong 2017, dapat po hindi na sila pwede, tapos na po yung pagtataas nila. Kaya lang noong pong pandemic, may 2 taon po silang hindi nakapagtaas. At itong 2 taon na ito na 1%, itinaas na po nila. Last na po itong pagtaas nila, kaya hindi na po pwede silang magtaas pa uli kahit kailan, no? At itong tinaas po nila na to, ito po ay magbibigay sa kanila ng karagdagang 35 billion pesos. Kaya mas lalong walang rason na hindi po nila itaas yung mga benefits po na binibigay sa mga miyembro. Ating mangyari dito ay lagyan na po ng mga fish shelter and port, no? Yung mga daungan para magamit nga po ng ating mga mangingisda pag may mga ganitong pangyayari. No? At kung hindi na po ganitong pangyayari, pag masama po yung panahon, may mga emergency, pwede po silang pumunta at dumako po doon. Kung mga ayuda na dapat pong ibigay natin sa ating mga magsasaka, ito po ay talagang agresibo natin itong ginagawa. At hindi lang po dapat ibigay, ito ay dapat ibigay ng tama sa oras, no? Of course, yung mga cloud seeding activities po sa mga lugar na talagang wala na pong pag-ulan, ginagawa rin po natin yan. Yun pong pag-develop at paggamit po ng climate-resistant crop varieties or yung pong tinatawag natin drought-tolerant and flood-resistant seeds. No? Ito po ay pinopromote natin para gamitin po ng ating mga magsasaka. At in fact, ito rin po yung ating ipinamimigay po ngayon. No? Yun pong sa NIA, tayo po ay talagang aktibong nakikipag-ugnayan po dito para ayusin yung pong mga irigasyon, yung mga water impounding facilities
na hindi po gumagana, nakabara, para po dumaloy uli yung tubig, no? And of course, yung pong mga post-harvest facilities, dapat po ito ay nakahanda, no? Para yung po mga dapat, mga pwede nang anihin, anihin na muna at pwedeng itago po sa mga cold storages, no? Para po hindi po masayang o mabulok, no? Yan po yung ilan sa ating mga short-term solution, no? Yun pong gusto ng NIA na mangyari na itong imbis na open canal po yung irigasyon, gawin po nating piping system. Tayo po ay suporta rin po dyan kasi mas efficient po yung daloy ng tubig po niya, no? Ito, no? And itinilaga rin po natin yung DIFAL na mag-identify po, no? Kasama po yung NAMRIA, mag-identify ng mga public lands na pwede po gawing asinan, no? At itong mga na-identify, mga public lands na pwedeng gawing asinan, ay pwede pong applyan ng ating mga kababayan. Kasi ito po ay panukalang batas pa lang. And in fact, last year nyo pa po ito final. So ano po ang status ngayon? Well, actually, ito po ay nasa committee, no? Ilang beses na po namin itong napag-usapan din. Ilang beses na rin itong napagdebatehan. Kaya lang nga po, no, yung pangamba ng ating ibang mga kasamahan doon, yun daw po na baka daw po lalo gagalitin natin yung China kapag ginawa daw natin po ito, no. Pero para sa atin po, bahagi po ito ng ating pambansang teritoryo at tungkulin natin protektahan ito, no, ang ating mangingisda, sundalo at sambayan ng Pilipino, no. Hindi po natin ito pwedeng bayan na hinaharas na lang tayo ng China lagi, no. Bago pa nila agawin yung lugar na ito, manindigan na po tayo, no, lalo pat yung international court, siya na rin nagsabi na atin ito, no? Suportado rin tayo ng ibang bansa dito, no? So, hindi po natin pwede ito na pabayaan, no? Bukod nga, tamang-tama yung ating Pangulo nga po ay nagpalabas ng EO 57, no? So, dapat po talagang ito ay ipagtanggol natin dahil atin po ito, no?